Si Sangyo ay isang malungkot na scriptwriter. Walang trabaho, kaibigan, at walang magulang. Pero ang pinakamalaki niyang problema ay ilang buwan na siyang di nakakatulog, dahil napapanaginipan niya ang isang nakakatakot na halimaw. Ngayon, nananaginip na naman siya. Habang nasa train siya ay dumating na naman yung halimaw. Nilapitan siya nito at nilusot yung ulo niya sa sahig ng train para patayin. Bigla siyang nagising. At dahil di niya na kayang matulog ulit ay sinubukan niya na lang sumulat ng script. Pero kumatok yung landlord na may dalang pagkain pero alam niyang sisingilin lang siya nito kaya tumakas siya sa bintana. Dahil sa gutom ay huminto siya para bumili ng crepe na walang itlog dahil kulang ang pera niya. Pero nilagyan pa rin to ng itlog nung matanda ng libre. Habang naghihintay na maluto ay pinagmasdan niya yung katapat na kafe kung nasa ng crush niyang si Hwaer. Nakilala niya to nung minsang mapasok sila ng mga kaibigan niya sa pinagtatrabahuhan nitong bar bilang band singer. Nang maluto na yung crepe ay umupo siya sa tapat para kumain, pero nilapitan siya ng manager niya, si Sanji. Tumakbo siya palayo pero dahil kulang sa tulog ay nanghihina siya, kaya naabutan din siya ni Sanji. Pinagalitan siya ni Sanji dahil di niya pa rin nasa-submit yung script na pinapagawa sa kanya. Depensa niya, di siya makapag-concentrate dahil kulang siya sa tulog. Pero pinilit pa rin siya ni Sanji na tapusin yung script sa loob ng 10 araw. Tapos nito, ay bumalik na siya sa apartment pero nakalock na to at nasa labas na lahat ng gamit niya. Kaya pumunta na lang siya sa cafe para subukang sumulat ng script. Pero gutom siya at inaantok kaya noon din ay agad siyang nakatulog. Dumating na naman yung halimaw. Sinakal siya nito upang patayin at inuntog-untog siya nito sa lamesa. Muli siyang nagising, pero umaga na pala. At nawawala na yung laptop niya. Ngayon, wala na siyang pag-asang makasulat ng script. Nalilito na din siya sa panaginip at katotohanan. Kaya naisipan niya na lang magpakamatay. Pero bigla siyang tinawag ng matandang tindero. Pinuntahan siya nito at dinalhan ng pagkain. Nagkwentuhan silang dalawa sa rooftop at binigyan siya nito ng importanteng payo. Kapag daw nababangungot na naman si Sangyo, ay sabihin niya sa sarili niyang panaginip lang to. Para agad daw siyang magising. Tumambay siya doon hanggang gabi tapos ay binente niya yung cellphone niya para meron siyang pambili ng pagkain. Pumunta siya sa grocery at naisipan niyang magnakaw ng pagkain. Pero nang mapansin niyang maaari siyang makita ay sinauli niya din to agad. Tapos ay kumain siya sa labas ng grocery. Hindi niya inaasahang nilapitan siya ni Hwaer at concern to sa kalagayan niya. Pero bigla, ay ito pala yung halimaw. Sinakal siya nito at inangat, pero sa paningin ng clerk ay binabangungot lang siya. Habang nakahawak siya sa espada nung halimaw ay naalala niya yung payo nung matanda. Kaya sinabi nga niyang nananaginip lang siya. Pero sa totoong buhay ay tumalsik din siya. Nang nagising siya ay wala siyang sugat. Pero hawak niya pa rin yung espada nung halimaw. Agad siyang tumakbo palayo. Hindi siya makapaniwala sa nangyari, kaya sinigurado niyang di siya nananaginip. Kinaumagahan, binente niya to sa black market. Nag-agawan lahat sa pagbili sa espada kaya naisip niyang baka malaki ang presyo nito. Kaya naisipan niya na lang to ibenta sa pawn shop at mas mahal nga tong nabili. Agad siyang bumili ng bagong laptop. Kumain ng masasarap at natulog sa mamahaling hotel. At kinagabihan, uminom siya ng sleeping pills para muling makatulog. Sa panaginip niya ay nasa hotel din siya. Naglakad siya at hinawakan niya yung mamahaling base, tapos sinabi niyang nananaginip lang siya. Pero walang nangyari. Bigla, ay muling nagpakita yung halimaw. May dala tong malaking gintong palakol. Hinabol siya nito at ginamitan ng power, kaya nagkaroon siya ng mga sugat sa mukha. Pero nahawakan niya yung palakol at sinabi niyang nananaginip lang siya. Kaya nagising ulit siya na hawak yung palakol. Muli niya tong binenta doon sa pawn shop. Agad niyang nilustay yung pera. Bumili siya ng mga mamahaling damit at uminom sa bar na may kasamang mga babae. Kinagabihan, mayroon siyang bagong style. Tinitigan niya yung museum sa libro, kaya nang makatulog siya, ay yun ang napanaginipan niya. Napakaraming mamahaling antik sa paligid. Kaya hinintay niyang lumabas muli yung halimaw. Kaso nga lang, baril na ang dala nito. Hindi ito ang inaasahan ni Sangyo, kaya di nagtagal ay napatay siya nito. Pero nang magising siya ay di siya sumuko. Uminom siya ng sleeping pills. Pagbalik niya sa panaginip ay nagawa niya ng ilagan yung mga bala at tagumpay niyang nakuha yung dalawang antik. Kaya nagising na naman siyang dala to. Binenta niya naman to sa malaking antique dealers na binayaran sa kanya sa halagang 2 milyon. Nagtataka yung buyer kung saan niya yun nakuha pero nagawa niyang makaimbento ng palusot. Paglabas niya sa antique shop ay nakasalubong niya naman si Sanji. At galit na galit to sa kanya. Inaya niya tong kumain sa mamahaling restaurant at binalik niya yung perang binayad sa kanya nito at sinabi niyang di na siya muling susulat ng script. Sa sumunod na araw ay pumunta siya sa cafe ni Hwaer. Umorder siya ng latte at nakipagkwentuhan siya kay Hwaer pero di daw siya nito natatandaan. At binibenta na din pala ni Hwaer yung kafe dahil unti-unti na tong nalulugi. Kinagabihan, uminom silang dalawa ni Sanji.
Gustong malaman ni Sanji kung paano siya yumaman. Kaya nang malasing na siya ay hinatid siya ni Sanji sa kwarto niya tapos ay nagpanggap tong umalis na. Pero hinalungkat lang nito yung wallet niya. Pero bigla ay gumising si Sanyong may hawak na mga ginto. Ngayon ay alam na ni Sanji ang sikreto niya. At nag-offer to na tulungan siya. At pumayag naman si Sangyo. Kinabukasan, binili niya yung kafe ni Huaer. Pero gusto niya magkasosyo pa rin sila. Pero nilinaw ni Huaer sa kanya na kung may balak siya bukod sa negosyo ay huwag niya na lang ituloy. Tuwing natutulog si Sangyo para kumuha ng ginto ay si Sanji naman ang nagbabantay sa katawan niya. Nasasanay na si Sangyo sa pananaginip kaya nagagawa niya ng kontrolin ng lakas niya. Nakakalaban na siya sa halimaw at natatalo niya pa nga to. Kaya siya na ngayon ang nagdidikta sa panaginip niya. Kinabukasan, dumagsa ang customer sa cafe. Yun pala, nagbabayad lang sila ng mga tao para pumunta. Nag-iwan din siya ng isang bag na pera doon sa tindero bilang pasasalamat sa pagbibigay nito ng payo at pagkain. Lagi niya na din hinahatid si Huaer. At ang alam lang nito ay scriptwriter siya. Sa palagay daw ni Huaer ay isa siyang sikat at mahusay na scriptwriter dahil napakayaman niya. Kaya naalala ni Sangyo ang nakaraan. Nakikita niyang nag-aaway sila nung ex niya. At lagi niyang lihim na sinusundan si Huaer hanggang sinehan. Kaya noon din ay inaya niya tong manood ng sine. At sabi ni Huaer sa kanya ay kailan niya daw kaya mapapanood ang pelikula na sinulat mismo ni Sangyo. Kaya para di mapahiya ay sumulat nga siya ng script tapos ay pina-review niya to kay Sanji. At dahil si Huaer ang nasa isip niya bago matulog ay napanaginipan niyang katabi niya ang dalawang Huaer. Kaya agad niyang pinilit na gumising. Binigay nila yung script sa movie company. At sila ang nagbayad para ipalabas to. Gumawa pa sila ng dinner event para ipagdiwang ang tagumpay ng pelikula, at sinama niya doon si Huaer. Meron pang presentation tungkol kay Sangyo, pero syempre, imbento lang ang lahat ng ito. Tila kakaiba naman yung sumunod niyang panaginip, dahil may nakita siyang nagme-meditate na monk. At nang kinuha niya yung gold belt nito, ay tila natutunaw yung kamay niya. Pero nang pinilit niya pa rin tong kunin, ay hinawakan ng monk yung dibdib niya, pero binale wala niya lang to. Pero nakapagtatakang di lumabas yung halimaw. Sa sumunod na gabi, ay pumunta siya sa bahay ni Huaer. Habang nasa loob ng CR si Huaer, ay nagpa-practice naman ng sasabihin si Sangyo. Pero bigla na lang, tila may tumama sa dibdib niya. At tila nandun yung sugat sa hinawakan ng monk. At dahil nahihiwagaan siya sa nangyari, ay agad siyang umuwi sa bahay. Muli siyang nanaginip na nandun siya sa isang bakanteng building at mayroong nakatayong misteryosong lalaki. Pero nang lapitan niya to para kilalanin, ay nakita niya ang sarili niyang natutunaw. Nang magising siya, meron na naman siyang mga sugat na nasa mga parte ng katawan niya kung saan siya tinamaan ng halimaw sa bawat panaginip niya. Kaya kinaumagahan, pumunta siya sa matandang tindero para humingi ng payo. Pero bigla na lang, ay may mga dumukot sa kanya. Dinala siya ng mga ito sa isang abandonadong building. Sila ay isang grupo ng mga kriminal na pinamumunuan ni Qiangji. Humingi sila ng 10 million bilang ransom, at agad naman tong dinala ni Sanji. Pero nang magkita na si Sanji at yung kidnapper, at nakita na nung kidnapper yung pera, ay dinamay na rin ito si Sanji. Sama-sama silang pumunta sa bahay ni Sangyo kung saan nakatago yung mga kayamanan. At nung pinapaamin siya kung paano siya nagkaroon ng ganong karaming ginto, ay narinig niya sa intercom na merong dumating. Si Huaer pala, na gusto siyang kumustahin. Pero upang di madamay sa gulo, ay sinabihan niya to ng masasakit na salita para umalis. Pero naawa yung security kay Huaer, kaya pinaakyat pa rin siya ng mga ito. Kaya kinuha na rin siya ng mga kidnapper at ginamit siya para paaminin si Sangyo. Nakiusap yung isa na huwag nang idamay si Huaer. Pero nagalit si Qiangji at ginulpi niya to. Si Sanji naman ay nagising na sa oras na yon. Nang lumapit naman si Qiangji kay Huaer, ay sinipa siya nito upang dumipensa. At sinamantala ni Sanji na paluin yung kidnapper. Kinagat naman ni Sangyo yung isa kaso na saksak siya. Nakatakas silang tatlo pero may tama si Sangyo kaya naabutan din sila ng mga kidnapper. Nasaksak na naman sa hita si Sangyo kaya nagpa siya si Sanji na magpaiwan at magsakripisyo. Pero di nagtagal ay napatay din siya. Naabutan sila nung isang humahabol. Pinagbalibagan nito si Sangyo at ginulpi. At kahit nasaksak na to sa likod ay bale wala. Hanggang sa nawala ng malay sina Sangyo at napunta siya sa isang kakaibang lugar. May mga itim sa katawan niya na natutunaw habang lumalakad siya. Natagpuan niya rin ang isang maliwanag na pinto at nang pumasok siya ay nakita niya ang mga nangyari sa buhay niya. Kasama na rin yung mga napanaginipan niya. Tapos nito ay napunta naman siya sa isang kristal na dingding. Sinabi niyang panaginip lang to pero di pa rin siya nagigising. Hanggang sa nawala na siya ng malay. At bigla na lang ay unti-unting nagbago yung katawan niya. Naging siya yung halimaw sa panaginip niya. At gamit ang isang itak, ay pilit niyang sinira yung dingding. Hanggang nakalabas siya at nagising naman si Sangyo.
Napatay nung halimaw yung mga kidnapper kasama na rin si Qiangji. Tapos ay lumapit siya para patayin din si Sangyo. At nang sinabi ni Sangyo na nananaginip lang siya, ay nawala ang lahat ng nakuha niyang kayamanan mula sa panaginip. Kasunod nito ay nawalan siya ng malay. At nang magising siya, ay nandun siya sa labas ng grocery. Nilapitan siya ni Huaer at naaalala daw siya nitong nanunood pag kumakanta to. Kaya sinama siya ni Huaer sa bahay niya. Nabasa din daw ni Huaer yung sinulat niyang istorya at maganda daw to. Inalok din siya ni Huaer na magtrabaho sa kafe at alam niya rin pala na lagi siyang sinusundan ni Sangyo. Makalipas ang ilang araw ay niregaluhan siya ni Huaer ng laptop na magagamit niya sa pagsulat. Nakipagkita din siya kay Sanji para ibalik yung pera nito na binayad para sa script. Pero imbes na tanggapin ni Sanji, ay binigyan pa siya nito ng marami. Dahil nabenta pala yung lumang script na ginawa niya. Ngayon, ay kontento na si Sangyo sa buhay niya, at nang bibili siya sa matandang tindero, ay sinauli nito yung isang bag na perang binigay niya, at pinakita nito ang peklat niya sa tiyan. Dati din pala siyang may power na tulad ni Sangyo, pero mas pinili niya ang simpleng pamumuhay. Kasunod nito ay nag-iba ang paligid niya. At lumalabas na pinapanood pala siya dati nung halimaw. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang recap na tulad nito. Salamat po sa panunood.